Yan nga mga kababayan, ayon kay Mike Abe, nakakita na daw ng katapat ang mga Duterte sa katauhan ni Attorney Claire Castro. Talagang hangang-hanga itong si Mike Abe mga kababayan kay Attorney Claire Castro. Yan si Attorney Claire Castro pala, sa mga hindi pa nakakalam, vlogger yan. At kung mapanood ninyo yung kanya mga vlog, noon pa talaga yan, ay talagang binabatikos na itong si dating Pangulong Duterte, itong si Vice President Sara Duterte. Kaya nga kinuha ito ni Ngagba bilang tagapagsalita dyan sa PCO mga kababayan, para nga mayroong tagasalag. Atakdog nga ito mga kababayan. Siya yung taga-atake. Kumbaga sana siya yung taga-kagat. Nangagat, may rabies siguro yung abogada na yan. Delikado yung mga kababayan, wag ka yung masyadong lumapit dyan kay Attorney Claire. Maganda pa naman ito si Attorney Claire Castro mga kababayan, pero sayang lang. Nagagandahan ako, iwan ko lang sa inyo ha. Maganda si Attorney Claire Castro. Kaso nga lang, yung laman ng utak niya ay wala talagang kaganda-ganda. Talagang sinungaling yan. Eh katulad na lang din itong isa na ito. Itong traidor na ito, itong si Mike Abe na ito. Eh noon talagang tudupuri din ito kay dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo na nung naging broadcaster ito nang isimin na yung mga kababayan. Mabait ito dati. Kaya mahanga ako nito dati. Akala ko matino talaga ito eh. Kaso nga nung nalaman natin nung nag-walk out nga ito sa isimin ay doon na natin nalaman na ito palang tao na ito ay isang bangag din. Siguro sumisingaw din ang utot ng limonyo, kaya ganito yung kanyang utak. Kung ano-ano na lang yung mga paninira kay Vice President Sara Duterte, kay dating Pangulong Duterte, na talagang pati si Vice President Sara Duterte daw ay makukulong na daw sa ICC. Aba, talagang nangarap si Mike Abe mga kababayan. At yun na nga yung mga ipinapahatid niya, ibinabalita niya sa kanyang mga supporters. Kasi nga, baka akala siguro na Mike Abe, pag sirain niya ng sirain itong si Vice President Sara Duterte, ay mababawasan yung mga naniniwala. Pero diyan sila nagkakamali. Nagkakamali sila. Itong si Attorney Claire at itong si tawag nito, itong si Mike Abe mga kababayan, nagkakamali sila. Kasi nga habang sinisiraan nila itong si Vice President Sara Duterte, mas lalong minahal ng mga Pilipino. O meron mga hindi nagmamahal, aminin na natin. Pero alam naman natin kung anong mga tao yan. Yan yung mga tao na may mga kamag-anak, na mga drogista, yung mga tao na siguro ay mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot, at yung mayroong hindi gumagamit, pero nga, yung utak nila mga kababayan ay mga gamunggo. Kaya hindi nila maintindihan. Marcos kayo ng Marcos, wala namang ginawa ang Marcos na ito. Yan na yung 20 yung kilong bigas, binaba nang sa 20 yung kilo ng bigas, pero Visayas. Eh paano yung mga taga Manila? Paano yung mga taga Mindanao? Hindi na sila kakain ng bigas na tigbe 20. Ibig sabihin yung mga taga Visayas lang ang minahal. Naku po, kawawa naman kayo mga taga Luzon, mga taga Mindanao. Hindi kayo pinapansin. Sa sunod nga ng mga araw mga kababayan, maghanap tayo ng mga bigas na mga sinasabi na yan. Hanapin ko dito sa probinsya namin yan, sa Bohol, kung talagang meron yan. At kung meron yan, anong klaseng bigas yan? Makakain ba talaga ng tao yan? Yun ang wag na natin ito kapatagalin. Sabay-sabay na natin itong paano o rin. Ito lang, tika lang ha. Ito. Oh. Nakakita na nga ba ng katapat ang mga Duterte sa katauhan ng abogada, broadcaster at vlogger, Undersecretary Claire Castro, Malacanang Palace Press Officer. Kasi napapansin ko po at napapansin din ng marami Pilipino, lahat ng mga sinasabi Sara at ng mga Duterte at Duterte followers, sinasagot ng harapan diretsahan. Sinasagot niya, pero ang problema lang ay wala naman sa tamang sagot.
Sabi nga natin mga kababayan, ito si Atty. Claire, pugada naman sana. Pero pag sumagot, para bang hindi niya alam kung ano yung isasagot niya. Kumbaga sa wala sa tamang pag-iisip. Parang si Mike Abid, wala sa tamang pag-iisip. Dati kasi walang ganyan. Pero mula po nang ito'y inatalaga at ilagay ng Pangulo bilang Undersecretary at tumarap araw-araw sa mga briefing sa Malacanang, lumalabas ang totoo at higit sa lahat, nasasagot ang mga maling paratang ng mga kampong alam na ninyo kung sino yun. Hindi ba? Maling paratang. Ninyo, tama ba at napapanahon na lalo pang palakasin ng Malacanang ang mga pagkontra o pagpapaliwanag laban sa mga maling paratang ng mga grupong ayaw sumunod at tumanggap. Nakakita na nga ba na? Yun na nga mga kababayan, itong si Atty. Claire Castro nga, siya nga yung itinuturong dahilan kung bakit nga bumagsak yung trust and approval rating nitong si Pangulong Bangag mga kababayan. Dahil kay Atty. Claire Castro at kay Mike Abe, kaya naging kawawa yung rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasaysayan ng Pilipinas yan mga kababayan, na may Pangulo tayo na halos wala ng tiwala yung taong bayan. Hindi na niniwala. Dahil sa kanila. Dahil kay Atty. Claire Castro, tapos nga ipinagmayabang mo. Ipinagmayabang mo yung mga kasagutan. O ito mga kababayan, para talagang maganda, ito yung sagot naman ni Vice President Sara Duterte kung anong klase ba itong si Atty. Claire Castro. Ito, Mike Abe, para tuluyan ka ng manahimik, o ito yung sagot ni Vice President Sara Duterte tungkol kay Atty. Claire Castro. Ito, panoorin natin ito. Ma'am, nabanggit ni Jose Claire Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano pong fake news? Lahat naman tayo biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat biktima din kayo na alam nyo kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelido, yung si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae na yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Galing lang sila sa isang puno. Oh, yan. Yan, Mike Abe. Yan yung sagot ni Vice President Sara Duterte tungkol kay Franz Castro. Franz Castro, hindi pala. Akala ko si Franz Castro. Si Atty. Claire Castro. Talagang malilito ako sa mga ito. Franz Castro, Claire Castro. Akala ko nga dati mga kababayan ay mag-ina yung mga yan. Akala ko itong si Atty. Claire Castro, anak ni Franz Castro. Kasi nga, tama rin naman talaga si Vice President Sara Duterte. Pag magsalita, pareha sila ng paraan pag nagsasalita sila. Mga sinungaling mga kababayan. Talagang gumagawa sila ng kwento para makakaala nila na paniwalaan sila ng taong bayan. Tama nga, yung sinabi ni Vice President Sara Duterte, hindi naman pwedeng yung puno ng santol ay mamunga ng mangga. Mag-ina siguro talaga itong mga ito. Mag-anak pala itong mga ito. Di ba ito talagang mag-ina itong dalawang Castro na ito? Hindi mga kababayan, sabi nga ni Franz Castro ay nagkataon lang na hindi, Claire Castro, nalilito tuloy ako. Sabi nga ni Atty. Claire Castro mga kababayan, nagkataon lang na magkapareha sila ng apelyido. Akala ko nga kamag-anak din nila si Noli De Castro. Kaso, nung iniisip ko, Noli De Castro kasi nga, bumabatikos din yan kay dating Pangulong Duterte. Isa rin yan sa mga broadcaster na nagmumukhang tanga din, parang si Mike Abe. Kala ko kamag-anak itong tatlo na itong Castro na ito. Yung pala iba, kasi De Castro pala yung isa. Yung dalawa na ito ay Castro. Yan yung isang Castro na yan yung NPE na isang congresswoman, itong si Franz Castro, na nagtataka tayo.
Bakit? Mayroong warrant of arrest na yan dahil nga sa kasong kidnapping, mga kababayan, child abuse. Ayan dyan pa rin sa Kongreso. Pag-alagala pa rin sa Kongreso yan. Ba't hindi pa nakakulong yan? May warrant of arrest na yan. Talagang halatang halata na pinapaboran ni Buaya, ni mga kaway Tambaloslos, ni Romualdez. Ito si Claire Castro naman, isang vlogger, kinuha ni Ngagbap para tagapagsalita, para nga maging tagasalag, tagapagtanggol daw ni Pangulong Bangag. Magkamag-anak pala itong mga ito. Kala ko'y mag-ina talaga ito. Hindi pala ito mag-ina. Yun na nga lang, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay yung Duterte, mga kababayan ha, huwag nating kalimutan. Andiyan na sa screen. Madali na nating matandaan yan. Duterte tayo. Huwag nating hayaan na manalo itong mga kandidato ni Ngagba. Wala pa rin mangyayari sa bansa natin, mga kababayan, pag yan ang mananalo yung mga yan. Yun ang shoutout na rin tayo, shoutout tayo. Wala tayong bagong komento rito. Shoutout tayo dito sa may bandang baba. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Edisa Borby, kay Rodilio Torres, dito tayo sa bandang baba. Shoutout kay Victor Pandino. Shoutout na rin kay Rodrigo Jr. Dagani. Shoutout kay Noel Sacramento. Shoutout kay Jose Butoy. Shoutout kay Sammy Trabajada Cover Senior ng Boracay. Shoutout kay Lisa. Shoutout kay Tumak. Tumak kayo, shoutout sa'yo. Shoutout na rin kay Bayanis Samurin. Shoutout kay Sian Otix. Shoutout kay Ma'am Bergeva Religious ng Pulilan, Bulacan. Ma'am Edisa Borby, Marites yan, si Panyo. Marites, hindi na ako nakapag-upload tungkol kay Panyong sinungaling naman talaga yan. Hindi na hayaan lang siguro natin na magsinungaling yan. Nasa yung mga tawag nito, mga kababayan, mga subscribers, mga followers niya. Hayaan na siguro natin, puro naman mga tanga yun. Mga uto-uto naman yun. Yung kanilang pinaniniwalaan, hindi nga alam kung anong araw yung eleksyon, anong pizza yung eleksyon. Kaya mula nung nalaman ko talaga na itong si Epifanio Labrador, wala talagang alam. Kunwari lang na may alam. Nung narinig ko na sinabi niya yung eleksyon daw ay May 13 o sa kalagitnaan ng Mayo, doon hindi na talaga ako kumuha ng video sa kanya. Binabanatan ko yung tao na wala naman palang alam, wala naman palang kwenta. Banat tayo ng banat sa taong walang kwenta, mga kababayan, walang alam. Sayang lang yung laway natin. Kaya na siguro natin, maliban na siguro kung ay talagang bumabanat na naman ito ng hindi na maganda. Pipitikin ulit natin yung support na yan, mga kababayan. Yun ang dito lang muna at once again, this is Aaron TV, mga ito natin. God save the Philippines.